Happy New Year! Hi, I'm Luis. Hi, I'm Ace, and welcome to Builders of Nation on Fire, or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, ang ating mga primary leaders, disciples, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. Binabati rin po namin ang mga kababayan nating nanonood sa iba't ibang mga bansa. Sa pag-umpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. Na-remind tayo ng ating mga dapat gawin habang tayo ay nanonood, nakikinig sa mensahe na ibabahagi sa atin mamaya. Pero bago po na tayo makinig ng mensahe na ibabahagi sa atin ng ating Bonfire speaker, tayo muna ay umawit ng papuri sa ating Panginoon kasama ang ating CJS Philippines Worship Team. Give the highest praise to the Lord tonight. Hallelujah. We sing of your great love. Hallelujah. We sing of your great love. Oh, feel your presence, oh Lord. We join in heaven as we come to this place. We worship together. Sing of your great love. Sing of your great love. We want to be a generation to lift your name on high. Oh Lord, we save our nation. We sing of your great love. Sing of your great love. Hallelujah. We sing of your great love. Hallelujah. We sing of your great love. Hey! Hallelujah. We sing of your great love. Hallelujah. We sing of your great love. Oh, be now our vision, oh Lord. We join with heaven as we come to this place to worship together and sing of your great love and sing of your great love. We want to be a generation to lift your name on high. Oh Lord, please save our nation. We sing of your great love, sing of your great love. Hallelujah. We 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 sing of your great love. Hallelujah.
halle, 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 halle. Our voices raise to give you praise. 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 Hallelujah, we sing of your great love. 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 Halle, 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 halle. We sing of your great love. Praise God sa narinig nating papuri sa ating Panginoon na hinatid sa atin ng ating worship team, and naway na set ang atmosphere at na-feel natin ang presence of God habang pinupuri natin siya. At ngayon sa gabing ito, dapat nakafocus tayo sa ating gawain. And we are actively engaging dyan sa ating comment section. And for our speaker for tonight, she is the beloved wife of our senior pastor, Pastor Rami Henares Jr. Let's welcome Pastora Adelia Henares. Magandang gabi mga ka-bonfire. Happy New Year sa lahat. Sa inyong lahat, no? Isang maligayang Kapaskuhan at isang maligayang pagpasok ng year 2026 sa ating lahat. So bago tayo magsimula, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa natapos na taon, year 2025, na kung saan sinamahan mo kami, kung saan, Panginoon, ginabayan mo ang bawat isa sa amin. At sa pagpasok ng taon 2026, Lord, muli inilalagak namin ito sa iyo. Samahan mo muli ang iyong mga anak, Panginoon. Sa taong ito, ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa ngayong gabi, Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-uusapan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip upang matanggap namin, Panginoon, anumang revelation na nais mo ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, Banal Espiritu Santo, ikaw ang maging gabay at patnubay ko sa gabing ito. Buksan mo ang aming kaisipan, buksan mo ang aming kamalayan sa mga spiritual na bagay na nais mong ipatupad sa amin. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So muli, magandang gabi mga ka-bonfire. So,
ngayon ang unang araw unang araw ng taon, year 2020. First bonfire night natin sa year 2026. Yun pala, no? Ayun. So, kamusta ang taong 2025 sa inyo? Sa atin, kamusta? Yung relationship natin sa Lord, how was it? Yung daily devotion, yung prayer, kamusta? Yung basic lifestyle natin as disciples and leaders of Jesus Christ, no, sa kingdom niya, kamusta? Ito ba ay standard, nasa standard o substandard? When we say standard, nasa level siya na yun yung prinsipyo ng Lord na sinunod natin. Pag sinabi natin substandard, ito yung below the usual required, no, ng Panginoon sa atin. Kumbaga, second rate. Kumbaga, low grade, poor, defective. Ayan ang substandard. So, kung i-rate ninyo yung sarili from 1 to 10, so ano ang grade ninyo sa sarili nyo? No need to comment, no? Ikaw at si Lord lang ang nakakaalam niyan. So, kung ano man yung rate mo sa sarili mo, no? So, tingnan natin sa gabing ito, may dapat ba tayong gawin? This year, 2026, let's start the year right. Okay? As disciple of Christ, hindi natin ugali, no, o gawi na gumawa ng New Year's resolution. Ayan, kasi walang nagtatagumpay po dyan sa mga New Year's resolution na yan. Pwede yan pang 1 linggo, pa 1 buwan, pero babalik at babalik sa dati. Okay? So, ayun nga, walang nagtatagumpay dyan. At kung sa tingin mo ay super okay ka last year, make the most of it this year. Tingnan natin yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4:1. Finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as how you ought to walk and please God, just as you actually do walk, that you excel still more. So kung sa palagay mo okay ka, matagumpay ang buhay mo Kristiyano, ministry mo, naging multiplier ka, no? Naging masipag ka, then sabi ng 1 Thessalonians 4:1, excel still more. So, kailangan mag-level up ka pa this year, 2026. And if nagkulang tayo, hindi pa huli ang lahat. Revive it. Buhayin mo ulit ito, and this time, dapat seryoso na. Diba? Kasi gusto mong buhayin, gusto mong karoon ng revival. So, be determined and palaban. Hindi yung susukuan ng laban. Kung paghahandaan mo lang naman ang laban mo this year, 2026, do it in your best way. Ayan. So, ang teksto natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Habakkuk 3 verse 2. Ang sabi diyan, Lord, I have heard the report about you and I fear. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Sa Tagalog, O Yahweh, naririnig ko ang tungkol sa iyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. So prayer to ni Habakkuk on behalf sa mga Israelites. So alam naman natin, di ba, lalo sa mga leaders and disciples, nagdi-devotion tayo, pabalik-balik, taon-taon talaga, di ba, may revelation ng Lord sa atin sa Biblia. At napansin natin, ang mga Israelites talaga magkakasala, hihingi ng tawad, susunod sa Panginoon, i-bless ng Lord, susuway na naman, paulit-ulit hanggang sa na-exile sila. So, si Habakkuk, so nag-pray siya. Sabi niya doon sa prayer niya, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. No? Sabi nga sa Tagalog ay, ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kayo'y kapag nagagalit. So, ito yung prayer talaga ni Habakkuk para sa kanyang bayan. Tingnan natin ang Psalms 80 verse 3. Sabi dito, O God,
Restore us and cause your face to shine upon us, and we will be saved. Sa Tagalog, ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanlawan. At ang pangatlong verse ko na ibibigay ay Isaiah 57 verse 15. No? In English, kasi sa English, nandoon yung word na gusto ko makita natin eh. For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. No, sabi nga dito sa Tagalog, sabi ng Panginoon, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Sa tatlong verses nito, makikita natin yung word na revive, restore, ibalik muli. No? Ngayon, year 2026, sa gabing ito, nais ko ito yung pag-usapan natin. No? Sa gabing ito, may mga ilang bagay na dapat natin buhayin o magkaroon ng revival. And revival should start within ourselves, sa sarili natin. No? Yung iba kasi gusto mong magkaroon ng revival. Ako, pupunta ko sa church namin. Gusto ko magkaroon ng revival. But actually, ang revival, hindi magkakaroon ng revival ang church kapag hindi nagkaroon ng revival ang mga people of God. Nagkakaroon ng revival ang church, yung physical church mo na pupuntahan mo dahil gusto mo ng revival kasi nagkaroon ng revival yung mga tao, yung mga sinave ng Panginoon, yung mga pinatawag ng Panginoon, nagkaroon ng revival. Kung kaya yung iglesia na gusto mong puntahan, na-revive. So, ang revival starts within ourselves. So, pag sinabi natin revival or revive means to restore to life. To make something strong, healthy, or active again. Bring back to life. Yan yung mga ilang synonym ng revive. Regain life. Regain strength. Panumbalikin muli ang buhay o ang lakas. So katulad ng sabi ko ngayon, unang biyernes ng taong year 2026. Ano plano mo sa iyong spiritual life? Ano ang plano mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon? So may mga ilang bagay dito na bibigyan ko ng diin, no? At kahalagahan. Ano yung i-revive natin? Number 1, buhayin ang ating connection sa Panginoon. Ayan. There must be revival in our connection with God. Make it alive. Make it awake. Hindi yung parang lang. Hindi yung parang mechanical lang. Routinary na lang. Bakit mechanical? Bakit routinary? Kasi ipacheck kay leader eh. Kasi maririnig ko na naman kay pastor yung daily devotion. Yung kailangan nagdi-devotion, nagpe-prayer. Ayan. Kaya gagawin mo na lang. Naging mechanical na lang. Naging gawi na lang. Pero walang buhay. Okay? So, pag sinabi natin na ibalik, buhayin, i-revive yung connection sa Panginoon, dapat this time, yung basic lifestyle natin, ano yung mga basic lifestyle natin? Daily devotion, dapat alam natin lahat yan, Basic lifestyle, dapat ito na yung buhay natin. Daily devotion natin, prayer life natin, yung cell group natin, yung online simbahay natin, since hindi tayo face-to-face ngayon, pansamantala online pa rin tayo. So, yun, basic lifestyle natin. Ano pa? Yung mga mentorings natin, mga conferences. Kung last year, hindi mo masyado pa pinahalagahan ito, this year, buhayin mo yan. Magkaroon ng revival. Hindi lang yung mechanical dahil sinasabi ni leader. Kapag sinabi natin hindi mechanical, pag sinabi natin may buhay, excited ka sa devotion mo araw-araw.
Excited ka sa prayer life mo araw-araw kasi ang kakausapin mo si Lord eh. Kasi ang kakausap sa iyo si Lord eh. So excited ka, ano kaya sasabihin ni Lord sa akin sa araw nito? Ano kaya yung dapat na gawin ko sa araw na to? Sa patnubay ng salita ng Panginoon. Makikipag-usap ako kay Lord. Excited kang pumunta sa cell group mo. Hindi ka na a-absent, no? Hindi na optional ang cell group mo, online man o face-to-face. Pupunta ka. A-attend ka. Kahit online simbahay, excited ka. 6 o'clock in the morning, nandun ka na. Okay? Hindi mo pinaghihintay ang Lord at hindi rin maghihintay si Lord sa atin. No? So online simbahay, 6 o'clock, dapat nandun na tayo. So, yun yung may revival, yun yung may buhay. Okay? Hindi mechanical. Hindi siya routinary. Kaya nagiging religiosity na yung action, no? Nagiging religion na lang. Kasi nga, mechanical eh. Kasi nga, dapat yun ang style. Alam nyo, tayo lang makakapag-check niya sa sarili natin. Kung mechanical religiosity na yung ginagawa natin or dahil mahal natin si Lord. Dapat motivated tayo, kaya natin ginagawa ito. Excited tayo gawin ito. Because we love God. First and foremost. Yun yung sinasabing, love the Lord with all your heart. Diba? With all your mind, with all your strength. Diba? Yun. No? Yung ating basic lifestyle, excited tayo. So, check natin yun. No? Check natin yun. Kamusta yung connection natin kay Lord last year? Ikaw lang nakakaalam niyan, kapatid. Kung ikaw ay nagde-devotion out of pa-check kay leader, kailangan mo na revival. Kung ikaw nagpi-prayer dahil chine-check yung attendance, kailangan mo na revival. Kung baga, nag-pray ka lang ng 2 minutes, nag-picture ka na. Minsan, nauna si picture, hindi ka pa nagpi-pray. Kapatid, kung yan ang naging gawin mo, tigilan natin. Kailangan natin pag-pray na ma-revive tayo. Magkaroon ng revival tayo pagdating sa connection natin sa Lord. Okay? Bakit natin kailangan ng revival? Kailangan natin yung revival para yung buhay Kristiyano natin. Hindi yung Medicare. Hindi yung ganun na lang. Diba? So, how to revive our connection with God? Sa revival, first thing and foremost, go back to the cross. Okay? Kung mapapansin natin kay Habakuk, no? Balikan natin si Habakuk. Sabi ni Habakuk, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. Ang magbibigay ng revival sa atin, si Lord. Okay? Si Lord ang tayo lang ang magdi-decide. So, paano natin i-revive yung connection natin kay Lord? So, sabi ko nga, first thing and foremost is go back to the cross, kung saan nagmula ang lahat. Yung ating redemption, forgiveness of our sins, salvation, restoration, no? Yung kasalanan, mga kasalanan. No, dinala ni Jesus Christ lahat yan dun sa cross. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Go back to the cross kung nais natin magkaroon ng revival. At tingnan natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Na dapat tayo yung nakapako sa cross. Dapat tayo nandito pinapako. Tayo yung may koronang tinik. Tayo yung hinampas ng ilang beses, no, sa katawan. Sa harap, likod, paa, pinako. Tayo yung sinaksak sa tagiliran. Tayo dapat lahat yon. Pero dinala ni Christ yun sa cross, yung kasalanan natin, yung sumpa, para ano? Para magkaroon tayo ng buhay na ganap. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng abundant life. Diba? Ginawa lahat yun ng Lord. Tapos tayo kayang-kaya natin isang tabi siya. Kayang-kaya natin sabihin na next time na lang ko a-attend ng cell group.
Next time na lang ako, kapag may panahon, kayang-kaya natin gawin yon. We need revival, mga kapatid. Kung ito'y nagawi natin last year. This year, make it the most of your decision na, Lord, revive me. Go back to the cross. Go back to the cross. Tingnan mo kung anong ginawa ng Lord sa'yo. At ano ang ginagawa mo ngayon sa buhay mo in return sa ginawa ni Jesus Christ. Hindi natin kayang bayaran yung ginawa ni Jesus Christ sa atin at hindi siya humihingi ng bayad. Nasa atin ngayon yung desisyon. Mga disciples, mga leaders, no? Go back to the cross. If we want na magkaroon tayo ng revival, mabuhay muli, mapanumbalik muli yung buhay ng connection natin sa Lord. And second, sa John 15 verse 4, sabi doon, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless abide in me. Ako ang puno ng ubas at kayong mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Gusto natin ng revival? Okay, we go back to the cross. Tingnan muli natin yung ginawa ng Lord sa atin. No? And second, abide in Him and His Word. Then, makakapamunga tayo. Hindi tayo, kumbaga, huwag natin naasain ma-revive tayo, magkaroon na revival, tapos hindi tayo mananatili sa Panginoon. Tingnan natin ang isang puno ng malusog. No? Tingnan muna natin isang punong kahoy na malusog, mabunga, mataba, sagana, at madahon. Bakit ganon yung punong yon? Nakakabit sa puno eh. No? Nakaugnay siya dun sa puno. So lahat ng sustansya, no, mula sa soil, sa sunlight, nasasagap niya. Kaya siya ay mabunga, kaya siya ay maganda ang dahon, luntian ng mga dahon. Pero subukan natin tanggalin yung isang sanga ng punong kahoy na sagana sa bunga. Tapos mga berde yung dahon. Subukan natin. Sa una, green pa yung dahon nun. Mga ilang oras, 2 oras, 1 araw. Yung bunga nandun pa yun, nakakabit pa yun. Yung bunga, maganda pa. Pero habang dumadaan yung mga taon, araw, doon sa sangang yun, unti-unti na nalalagas yung dahon nun. Unti-unti na natutuyo yung sangang yun. At unti-unti nang yung bunga, natutuyo na rin, wala nang katasyon. Same thing sa buhay spiritual natin. Kapag tayo hindi nakaugnay, hindi naka-abide, hindi nakakabit sa Panginoon, yung connection natin, no? Parang wag na natin yung sanga tinanggal. Yung parang sanga na nabali lang, nandoon lang. Unti-unti kang mawawala ng gana sa spiritual life mo. Unti-unti kang mawawalang gana sa devotion mo. Sa pakikipag-ugnayan mo sa Lord. Hindi ka kasi naka-abide eh. Hindi ka kasi nakakabit. Kung kaya, punong-puno ka na ng balisa. Kahit sinasabi mong, kilala ko si Lord. Nagpipray naman ako kay Lord. Pero punong-puno ka ng balisa. Punong-puno ka ng takot. Punong-puno ka ng problema. Laging problema ang nakikita mo. Laging kamalian ng kapwa mo nakikita mo. Diba? Mga ganun ba? Kasi hindi ka na connected eh. Ano ka na lang eh, parang naputol na sanga ka na lang. Hanggang sa nalaglag ka na lang. Hanggang sa nawala ka na lang. Hanggang sa nawala ka na sa church. Hanggang sa nag-left the group ka na sa cell group mo. Yun yung larawan na hindi siya nakakabit sa Panginoon. At kung ganun ang nangyayari sa buhay natin, we need revival. Dahil wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Diba? Kaya yung forgiveness natin hindi mabunga eh. No? Hindi natin kaya magpatawad. Kaya yung obedience natin sa Lord, hindi mabunga. Bakit? Kasi hindi yung connection natin kay Lord naputol eh. Kaya susunod na lang tayo sa Lord kung gusto natin.
doon sa gusto natin mangyari. Pero kung ayaw natin, hindi tayo susunod. Yung love natin, hindi mabunga. Mamahalin na lang natin kung sino nagmamahal sa atin. Pero hindi kaibig-ibig, hindi na natin mamahalin. Ganun yung larawan ng mga hindi nakakabit sa Panginoon, connected eh. Okay? Walang power. Wala na rin ang banal na Espiritu Santo. So, ano ba yung minerals and vitamins, sunlight ng buhay natin bilang mananampalataya? It is God, it is His Word, no? Na siyang bumubuhay sa atin. So, kaya lang natin, buhay natin yung connection natin sa Panginoon. Have a quality time with God, no? Kung nais natin magkaroon ng revival. Paano tayo magsisimula? Hindi start small, kasi nawala yung devotion mo eh. Nawala kasi yung basic lifestyle mo eh. E di magsimula ka sa konti. Kung pipili ka ng oras, o di sige, pagsimula ka ng 15 minutes, alam nyo, habang ka nagdi-devotion araw-araw, nagpa-pray ka araw-araw, regularly, ginagawa mo na yon, no? Ang Lord mag-re-reveal na sa'yo. At yung devotion na 15 minutes, kulang yun. 30 minutes, kulang yan. 1 oras, kulang yan. Bakit? Nagkaroon na ng buhay yung iyong connection sa Lord. Nagkaroon na ng buhay nagkaroon na awakening yung iyong devotion. Excited ka na kung ano sasabihin sa'yo ng Lord. Ganun na yung nangyayari. At excited ka na makipag-usap sa Kanya. Excited ka nang makasama ang mga brethren, no? Sa cell group. Excited ka na sa simbahay. Bakit? Nagkaroon ng revival eh. Pagdating sa connection natin sa Lord, ito yung mga familiar natin verses eh. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Napaka-familiar na verses. Alam natin lahat, pero ang hirap-hirap nating gawin. Pero sabi dito, para masunod natin siya, no? Para magawa natin ang lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa atin, lahat ng kasulat doon, kailangan natin i-meditate ang salita ng Diyos. Hindi lang morning, hindi lang evening. Sabi dito, di ba? Sa maghapon. Sabi nga dito, day and night eh. No? Pwede rin sa afternoon, di ba? Kung hindi ka naman busy, pwede rin naman. Okay? Matthew 6:33, ano sabi? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Ano ba yung all these things will be added unto you? Doon sa Matthew 6 kasi yung mga damit, pagkain, yung pinagkakabalisahan ba ng mga tao? Ano yung pinagkakabalisahan mo? If you seek God, no, His kingdom and His righteousness, lahat ng bagay yan, dadagdag ng Lord. Hindi mo na po problemahin. Book of the law is the word of God. Alam natin yan. Sabi doon, meditate on it day and night. Sabi sa Matthew 6:33, seek the Lord. Alam niyo ba, pag minemeditate natin ang word of God, we are seeking God. Hindi natin dapat isinisik ang Lord tuwing linggo lang. Madalas kong sinasabi na to ngayon eh. Tuwing linggo lang. Tuwing cell group lang. Dapat sinisik natin ang Lord araw-araw sa buhay natin. And meditating His word is seeking God. Seeking His will, seeking His righteousness. At kapag ginawa natin to with all our heart, palagay mo, hindi ka mababago? Hindi mababago ang tao? Magkakaroon ng pagbabago because kalooban ng Lord po yun. No? Kalooban ng Panginoon na lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Doon tayo dinesenyo ng Lord eh. Balikan natin si Adan at si Eva. Pinapasyalan sila ng Panginoon doon sa Harden ng Eden. Ibig sabihin lang, nais ng Lord na makipag-fellowship sa atin. Kaso nga, andap-andap tayo. Then, this year, no, magkaroon tayo ng revival. Buhayin natin muli ito sa tulong ng Panginoon. Alam natin yung step, di ba? Sabi ko nga, go back to the cross and then abide in Him. Marami pang bagay tayong matutuklasan sa Panginoon
no, habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya, kapag nagkakaroon na tayo ng close connection sa Kanya. Hindi na mahirap ibigin ng kaaway, no? Hindi na mahirap na magkaroon ng renewed mind. Hindi na rin mahirap na unahin ang Panginoon, no? Hindi na rin mahirap na mag-obey sa Kanya. At hindi mo na rin sasabihin, may pasok kasi ako, kaya wala ako sa cell group. Hindi ako mapag-daily devotion. Ang hirap kaya, hindi mo na sasabihin yun. Bakit? Kasi nagkaroon ng revival. Napanumbalik muli yung buhay na connection sa Panginoon. Okay? Yan. So, 2 verses pa lang yan na binibigay ko about revival in connection with the Lord. Pero habang araw-araw natin ginagawa ito, araw-araw nakikilala natin ng Panginoon ng mas malalim. Okay? Ng mas malalim. Ayan. Pangalawa, ayan. So buhayin natin una ang connection natin sa Lord, sa Panginoon. Ayan ang number 1 natin, no? Magkaroon tayong revival pagdating sa ating connection sa Panginoon. Number 2 is buhayin ang connection mo sa church. Ayan. No, nabuhay na yung connection mo sa Lord. Pangalawa, buhayin mo yung connection mo sa church. So dalawa 'yan. Physical church at yung ating spiritual church, yung ating family church. Okay? So sa physical church, ang sabi diyan is yung place. Place yan, no? Pag physical church. Ito yung place kung saan nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Nagkakaroon ng sama-sama, fellowship. Kung face-to-face, andyan na rin ang pananambahan. Ito yung place, or tinatawag natin Bethel, kung saan diyan ka unang nakakilala sa Panginoon. Saan ka unang biniyayaan ng Panginoon, saan nabuksan yung spiritual eyes mo. Yan yung physical church mo. Kung sa CGS ka, sa ngayon nasa online tayo, dapat nananatili ka connected sa online. Cell group man yan, or online simbahay man yan. At kung may iba kang church, no, yung iba kasi sa atin, mga walk-in, manatili ka sa church mo, kapatid. Dahil walang lumalago sa mga patalon-talon na Kristiyano. Yung palaka ba? Yung grasshopper ba? Talon ng talon. Pag may nakitang mali sa isang church, tatalon na naman, tatalon. Wala kasing perfect church. Okay? Walang perfect church. So ako ay na-convert year 1986. Ayan. So siguro age ko noon 23 at 24 years old. Hindi ako nagpaiba-iba ng church. Nagkaroon ako ng ups and downs sa spiritual life. Minsan dumarating yung panahon na parang feeling ko hindi ako napapansin. Kasi pioneering ako dito sa church na to eh. No? At ang hinawakan ko is children ministry. May Bible study rin ako sa ibang isang linggo. So, minsan dumadating yung time na parang hindi ako napapansin. Ang iniisip ko lang is, naglilingkod ako sa Lord eh. Hindi sa Kanya. Hindi sa kanila. Okay, minsan nasasaktan ako. Pero kung may discipleship, alam nyo ba, mas mauunawaan ko, ako pala may diferensya. Okay? Sa discipleship kasi, makikita rin natin yung yung sino may diferensya, yung leader mo o ikaw. Minsan ikaw din eh. Ako din eh. Sayang, wala lang discipleship, ng intentional discipleship. Pero alam nyo, bumalik ako doon, hindi ako nagpaiba-iba ng church. Kung saan ako unang nabuksan sa spiritual eyes ako, dito na ako hanggang ngayon. Ayan. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi dito, huwag kaligtaan. Pag sinabi natin huwag kaligtaan, dapat lagi-lagi ito. Tuloy-tuloy. Palagian. Okay? Palagi ang pagdalo sa cell group, palagi ang pagdalo sa pagsamba, simbahay, online simbahay, mentorings. Kasi mga natin to eh, fireplace natin to eh. Hindi tayo lalagbo ng mag-isa lang, mga kapatid. So, kailangan natin magkaroon na tayo ng revival, no? Pagdating sa connection natin sa church.
Okay lang na sabi ng iba, ala, lalagpas ka na sa langit. Okay lang, lumagpas ka sa langit. At least, ang benepisyo ay sa'yo, di ba? Okay lang lumagpas sa langit. At least, di ba, ang Panginoon ay kasama mo. Kaysa naman, hindi ka lumagpas ka sa langit, bitin ka naman. Kaya pagdating ng mga pagsubok, tumbak ka kaagad. Pagdating ng pag-decision making, hindi ka makapag-decide kung anong desisyon ang gagawin mo. Di ba? Halimbawa, may gawain ka, may ministry ka, tapos merong trabaho, mag-aano sa'yo, mag-aalok sa'yo, malaki ang sweldo. Pagdating sa ganun, hirap ka mag-decide. At mas pipiliin mo yung malaking sweldo. At sasabihin mo, para makapag-tithes ako sa church, para makatulong ako, dinahilan mo pa yun. Pero sa totoo lang, mabuway na yung decision making mo. Ayan. Yun, di ba? Mahina ka na rin sa obedience. Pangalawa, sabi ko nga dito, ang pangalawang church is our physical, ang brethren natin. We are the temple of God. Diba? Sabi sa Korinto, tayo ang templo ng Panginoon. So, church. Ayan. Romans 12:4 verse 5. For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function, so we, who are many, are one body in Christ, and individually members of one another. So, tayo yung sinasabi dito na tayo yung katawan ni Kristo. Siya yung ulo. So tayo, ibig sabihin tayo, si Christ ang head, tayo yung iba't ibang parte ng katawan niya na may iba't ibang function. At hindi tayo dapat nagbabahagi. Ayan. Gumagawa tayo ng mga gawain sa isa't isa dahil sa Panginoon. Tingnan natin ang gawa, 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, hindi tinubos ng dugo ni Kristo yung building. Ang tinubos ng Panginoon is yung mga tao na nasa loob ng building kung saan nagsama-sama para sa gawain ng Panginoon. Okay? Ayan. Tinubos tayo ng precious blood of Jesus, ang iglesia ng Diyos. So, hindi yung building, ha? Ayan. Alam nyo ba? Ayan. Sa church, physical at sa ating mga brethren, alam nyo ba dyan natin napapractice yung patience, eh? Diba? Kung i-isolate mo yung sarili mo dahil may nakikita kang hindi maganda sa church mo, o sa CGS Philippines. Mag-isa ka, hindi naman ako nawawala sa Panginoon. Nagpipray pa nga ako sa bahay namin eh. Nagano pa nga ako eh, nagbabasa pa nga ako ng Bible eh. Diba? Ikaw lang nakakaalam kung gaano ka regular. Pero, paano mo ipapractice yung pagmamahal? Love your enemy. Paano mo ipapractice yung patience? Alam nyo ba yung iglesia sa building kung saan tayo nagsama-sama? At kasama natin mga brethren sa cell group, no? Sa mentoring, sa conferences, napapractice dyan yung patience natin. Napapractice dyan yung love. Napapractice dyan yung yung sinasabi sa Romans 13. Ano ba sabi sa Romans natin? Na love is patient, love is kind, love is not envious. Love is not jealous. It does not record wrongs. Saan mo ipapractice yan? So, ipapractice natin yan sa loob ng church. Parang laboratory lang yan eh. Di ba sa laboratory, andyan yung mga specimen. Ayan. Tinitest. Kasi may gustong makuhang good result. Halimbawa, sa gamot. So, ititest yan. Di ba? Ititest yan. So, para makita, ito ba yung tamang gamot na gagawin? Para gamot sa ulo, sakit sa kasukasuan, mga ganyan ba? May testing muna. At alam nyo ba yung church, our physical church, with the brethren, nakasama natin, is a laboratory of love, laboratory of patience, laboratory of kindness, laboratory of self-control.
diyan tayo nahuhubog. Kaya hindi natin dapat iwasan. Kaya dapat magkaroon tayo ng revival sa ating physical, sa ating church, no? Galatians 6:2 sabi, "Bear one another's burden and thereby fulfill the law of Christ." Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa. Ayaw mo magkaroon ng connection sa church. Paano mo mapapractice yan? Ephesians 4:31-32. "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ Jesus also forgiving you." So saan natin papractice yan? Yung sabi dito be kind to one another, be tender-hearted. Saan natin papractice yan? Papractice ba natin kung i-isolate natin yung sarili natin? Hindi. Saan natin papractice yan? Una't higit sa lahat, sa church natin. Sa ating physical church at sa ating brethren. Sa ating family church. Okay? Ayan. Sabi nga dito, no? Sabi dito, i-revive natin, magkaroon tayo ng revival, buhay muli yung connection natin sa church, mga kapatid. Kasi hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Kaya tayo, mahina. Kaya ang bilis nating bumigay. Kasi walang mga kapatid na nagpapalakas. Alam mo ba yung presensya mo sa cell group? Yung presence mo, hindi mo lang alam. No, nagbibigay ang kalakasan sa mga kasamahan mo. Tahimik lang sila. Pero ang presence mo sa cell group, sa online simbahay, nagbibigay kalakasan yan sa mga kapatiran na nanghihina. Same thing, ikaw din napapalakas ng mga kapatid. Di ba? Nagpapalakasan sa isa't isa. Kung kaya, dapat magkaroon tayo ng revival in connection sa ating church. Kung last year, ang dami mong dahilan, dinadahilan mo pa, may pasok ka, panggabi ka, no? Ayan. Ngayong 2026, pagdesisyonan mo, magkaroon ng revival ang buhay mo and connection mo. Una sa Lord, pangalawa sa church. Number 3, buhayin ang pakikiisa mo sa vision. Kamusta ang vision sa'yo last year, 2026? Kamusta ang galawan mo sa vision last year, 2026? Involved naman ako multiplier pa nga ako. Sabi sa Thessalonians, still excel more. Mag-excel ka pa ngayon, mag-level up ka. Huwag kang pumayag na stagnant ka. Involved ka sa vision pero wala naman sigla. Involved ka sa vision dahil nandyan lang si leader. Okay? Ganyan. Diba? Dapat rin magkaroon tayo ng revival when it comes sa involvement natin sa vision. We all know that vision is God's idea revealed to man's mind. No? So that we can carry it out. So vision, ano ang vision natin? Vision natin is to win souls and make disciples. No? Alam natin lahat yan. And vision is not about you. Hindi ito about us. Vision is all about Jesus Christ. Kaya kinomission niya sa atin no? Yung Matthew 28:19-20, binigay yung task na ito. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end. In Mark 16, madalas natin makita yan Matthew 28:19-20. Tingnan natin ang Mark 16:15-16. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned." Sa verse pa lang na ito, we should be moved. Mayroong task na hinabilin sa atin na dapat nating gawin. Dahil pwede ikaw ang dahilan, no, na marami ang mapunta sa impyerno. Sa dalawang verse na ito, dahil hindi ka nag-i-involve sa vision. At iniwan sa atin yung task na go into all the world and preach the gospel. At sino man ang sumampalataya magkakaroon ng
buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kaligtasan. Ang disbelief, mga taong nag-disbelief, hindi naniniwala, sila ay makukundina. At kung hindi ka may involved, hindi tayo involved sa vision na ito, isa tayo sa dahilan, isa ka sa dahilan, bakit marami ang pupunta sa impyerno. Di ba? The vision revealed to our mind is given to us para magkaroon din tayo ng opportunity to serve Him. No? Ang sarap kayang maglingkod sa Panginoon kasama ng mga kapatiran na nakikita mo na babago ang buhay nila. Diba? Kung walang vision, papetiks-petiks lang tayo. Katulad dati, may discipleship naman sa church na ito eh. Pero kung kailan mo lang gusto magpa-disciple, kailan mo lang gusto magpaggamit sa small group, 'di ba? Kaya very small talaga yung quantity, no, ng cell group at ng church. Kasi nagiging pabaya ang buhay Kristiyano. Walang pinag-iingatan testimony para marami ang lumapit sa kay Christ, no? So, kapag tayo ay may vision, tayo ng vision. Kanina sabi ko nga, may opportunity to serve Him. Pangalawa, yung testimony natin nagiging intact kasi alam natin na maraming taong nakatingin sa atin. Okay? At tinitingnan yung buhay mo. At kung lahat tayo, ako, ikaw, tayong lahat, nag-iingat ng testimony natin sa Lord, nag-iingat tayo sa paglilingkod natin sa Lord, maraming mababago ang buhay. Hindi kaya masaya ang ating kapaligiran? Yun naman yung nais natin. Ayan. So, paano ba natin bubuhayan ang involvement natin sa vision? Siyempre, number 1, accept o tanggapin mo na may hinabiling assignment si Lord sa atin. Sa bawat isa sa atin. Hindi lang ito na sa evangelism ministry. Hindi lang ito sa cell group leader. Para ito sa lahat. No? Sabi nga sa Matthew 18:19-20, to go is to tell people about Christ. Make disciples. Ayan. No, discipleship. Kumarugtong doon na teaching them to observe all that I have commanded you. Ituro sa kanila ano man yung natututunan natin sa salita ng Panginoon. I-share sa kanila. And the promise, I am with you always, even to the end of the age. Balikan natin si leader number 2. Okay? Si pastor. And recommit our life, no, sa ministry. And let the Holy Spirit controls you. Your life, your personal life, sa ministry mo. And this time, huwag mong hayaang walang movement ang buhay mo. Ilan lang to sa mga hakbang na pwede nating gawin upang mabuhay muli yung involvement natin sa vision. Aim to be radical as disciple and leader of Christ. Ano bang radical? Hindi ka lang yung medyo care. Hindi ka lang yung yung parang common lang. Radical is kakayanin mong lagpasan, tawirin, talunin ang anumang argumento sa kaisipan natin at magkaroon ng kaisipan tulad ni Kristo hanggang sa kamatayan susunod kay Christ. Okay? Yung radical na kaya mong tawirin yung mga pagsubok dahil alam mo kasama mo ang Panginoon. Kaya mong talunin yung mga negativity sa mind mo at ang iisipin mo is mabigyan ng glory ang Lord sa buhay mo. So, yun yung pagiging radical eh. Diba? Na hindi mo iisipin, panggabi kasi ako eh. Wala akong pasok. May pasok ako. Wala akong time. So, hindi mo na ikakatuwiran yan. You will make time. No? Para maka-attend ka ng cell group mo. And para ma-lead mo yung people mo sa Lord. Diba? So, yun yung pagiging radical na kahit puyat ka, nakatulog ka lang ng mga 5 oras, pagising mo, iisipin mo yung cell group mo, kailangan mong kausapin sila. Na kahit puyat ka, dahil 6 o'clock yung online simbahan natin, gigising ka ng maaga. Okay, yun ang pagiging radical. At dahil may bayarin yung ating mga conferences, di ba? Magiging radical ka, iipunan mo yan. At hindi pwedeng wala ako sa women's conference, sa men's conference, sa national conference. No, this year, ang national conference nasa Davao. Nako, ito yung mga radical leader and disciples. Tingnan natin, di ba? Yan. So, ito lang yung
tatlo na nakita ko na mahalagang bagay na dapat magkaroon tayo ng revival. Una, connection natin sa Panginoon. Pangalawa, connection natin sa church. At pangatlo, magkaroon tayo ng revival sa involvement natin sa vision. And to recap, revival is a spiritual awakening or restoration, bringing spiritual life back to what was stagnant or spiritually dead. So, yun yung revival. Magkaroon ng restoration. Magkaroon ng ibalik muli yung buhay, na stagnant lang. Walang movement or spiritually dead na. It is the powerful work of the Holy Spirit. Alam natin yan, to restore it. So, through the outpouring of God's presence, leading to repentance, renewed passion to God, holiness, and joyful obedience to Him. Alam nyo ba kung magkakaroon tayo ng revival at ngayong gabi, magdi-decide ka na magkaroon ng revival, ito yung outpouring God's presence na magli-lead to repentance sa atin. Na magkakaroon tayo ng renewed passion sa Panginoon, ng holiness, ng joyful obedience. Hindi na mahirap sa iyo mag-obey. Masasayahan ka nang sumunod sa Panginoon. Okay? Sabi sa Isaiah 57:15 nga, balikan natin. For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. So kung nais natin ang revival, magdidesisyon tayo ngayon. Sabi doon, magdidwell ang Panginoon sa isang puso, isang tao na nagsisi. Sasamahan niya ang mga nagsisisi at sasamahan niya yung mabababa ang loob. At magkakaroon tayong revival. Okay? So ngayong gabi, kailangan natin magdesisyon. Gusto mo ba magkaroon ng revival? At dapat lang naisin natin magkaroon ng revival para maranasan natin yung full na yung buhay na naganap sa Panginoon. Kailangan lang. So as a disciples, as a leaders of Christ, sa kanyang kingdom, as a manggagawa, as pastors, kung may pastor man po na panood, kung nakita natin may pagkukulang tayo 2026, sabi dito, sasamahan tayo ng Panginoon magkakaroon ng revival. Pero with a contrite heart, with a lowly heart. So sa gabing ito, buong pagpapakumbaba na humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang natin last year. Okay? So in conclusion, dako na tayo sa conclusion. Ang revival o restoration ay nagsisimula kapag nagpasya ka sa oras na ito. Ay isuko ng buong buo ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin ang responsibilidad bilang isang tinubos, pinatawad sa kasalanan at pinagkalooban ng ligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasunod nito ang pagbibigay buhay sa ating connection sa Diyos, sa iglesia ang ating kinabibilangan, at sa ating pakikiisa sa vision upang ang mga nasa kadiliman pa ay madala sa liwanag. Are you ready with that? And if you are ready, then sa gabing ito, bibigyan ko kayo ng konting panahon to pray to God with a humble heart, with a lowly heart, with a contrite heart, na Lord, revive me. Okay? So, sandali tayong tumahimik at lumapit tayo sa Panginoon. Father God, humihingi po kami ng patawad sa anumang pagkukulang namin nung mga nakaraang taon, Panginoon. Yung mga weaknesses namin, Panginoon. Hindi man kami, Panginoon, totally na nawala. Pero Lord God, aandap-andap yung ilaw namin. Aandap-andap yung aming paglilingkod. May papetiks-petiks pa kami. At napapabayaan namin, Panginoon, yung mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. At muli, Panginoon, nandito kami to surrender everything to you. Patawarin mo kami, and now we are committing ourselves to you, Panginoon. Na muli, Lord God, buhayin mo kami.
Muli, Panginoon, i-revive mo kami. Magkaroon ng revival ang buhay spiritual namin, ang buhay namin sa iglesia, ang aming involvement sa vision, Panginoon. And Holy Spirit, samahan mo kami all throughout the year. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin sa gabing ito. Hiling po namin na itong year 2026, magkakaroon ng revival ang bawat isa sa amin. At alam namin, ang kasunod nito ay revival sa aming church. Maraming pong salamat sa patnubay mo, Panginoon, sa amin last year. At hiniling po namin na muli, samahan mo kami sa taong ito. At Lord, huwag mong hayaan na lumabas kami sa presensya mo. Cover us all with your precious blood. In Jesus' name I pray. Amen and amen. We're here to seek your face. So Holy Spirit, have your way and move again. My heart it longs for you. So do what you want to do. Lord, I am here for you, so move again. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. From heaven a river flows, this life-changing miracle. So my heart is diving in, sweep me away. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. There's abundance. Things are
flourishing. There is blessing running over. The weight of heaven is falling in this place. My cup it runs over now as you release your power. Lord, I believe in you. I have all I need. Here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. Hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. With hands raised high, I'm ready now. Fill me once again. Lord, I desire your holy fire to burn in me again. My cup it runs over now as you release your power in me. Lord, I believe in you. I have all I need. Here in your presence, Lord, my heart is full of joy and peace. I'm free indeed. In you I have all I need. In you I have all I need. In you I have all I need. There is blessing running over. The weight of heaven is falling in this place. So praise God and thank you po, Pastor Adel, sa mensahe na binahagi mo sa bawat isa sa amin. At hopefully marami pong natutunan ang lahat ng mananood ngayong gabi. At kung marami po tayong natutunan, we can share it on our social media platforms using these hashtags. Maraming salamat sa kasama nating sumubaybay sa ating Bonfire Night sa gabing ito.
At maraming salamat din sa mga invites na nandito. And kung wala ka pa sa ating mga cell groups, meron tayong mga leaders dyan sa ating comment section. Maaari kang mag-reply kung nais mo mag-join sa ating online community, sa ating cell group dito sa ating online. Yan, yung mga leaders natin talagang mga approachable yan. All you need to do is to PM or reply kayo sa comment sections natin. And continually, we encourage everyone to support our social media platforms, ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube, TikTok, and Instagram. Amen to that. At this coming Sunday is the first Sunday of the year 2026 at meron po tayong online simbahay. So ngayong taon, unahin natin ang ating Panginoon. So Saturday pa lang, maghanda na po tayo na i-invite ng ating family, friends at ng ating mga kakilala na manood sa ating darating na online simbahay na. Mayroong mensahe sa atin na ibabahagi ang ating pastor na si Pastor Rami Naris Jr. So, Thank you, God bless, and Happy New Year! Woo!